Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Oh, okay. My last question, I want you to weigh in on the feedback of some netizens as I read the comment on this, is some netizens have said, because now it's so uncertain if there was actually a warrant of arrest, you have some netizens asking, was this a diversionary tactic to let the public talk about the ICC instead of the failings or the shortcomings of the ICI? Heto na po, no? Pag-usapan natin itong trending na si Anjo Iliana. Nagsalita na against dito kay Senate President Tito Soto. Okay? Na sabi ni Anjo Iliana dito sa video na ipapakita ko sa inyo, wala na ba akong karapatan na suportahan si Vice President Inday Sara Duterte? At ayaw ko yung presidente mo, Tito Soto. Palagi na ba akong tuta sa inyo? Yan ang sabi niya kasi magkasama sila, magkaibigan sila doon sa Itbulaga. Yan ang napasabi niya. Kasi ngayon, parang binabanata nila itong si Anjo Iliana na sumuporta kay VP Sara. Okay? Mamaya ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo. Okay? At pangalawa nating pag-usapan ay panoorin natin sabay-sabay itong video ni Karen Davila na in-interview niya itong si Attorney Conte yung utak. In-interview niya. Kasi parang excited na sila about dito sa usapin ni Senator Bato de la Rosa na meron ng ICC arrest warrant. Okay? Yan po ang ating papanoorin at magre-react po tayo dyan. No? At sabay tayong mag-react na. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ipapakita itong mga trending na videos na ito, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, heto na nga, no? Anjo Iliana. Kung maraming nagsasabi, bakit? Ano yan, Donmar, si Anjo Iliana, binabanata niya ngayon itong si Tito Soto kasi wala na yan sa Itbulaga hindi na yan makapasok sa Itbulaga kaya binabanatan na niya ngayon. Hindi Hindi po ganon ang istorya. Si Anjo Iliana ay hindi naman ito magsasalita kung hindi siya inunahan. Kilala naman natin itong taong ito na tahimik man ito sa mga issue, especially dito sa politika. Pero talagang nagsalita na ngayon, baka napuno na talaga itong si Anjo Iliana, di ba? At heto pa, kung i-analyze ninyo ang mga sinasabi ni Iliana, merong magsasabi, ano yan, Donmar, nagsisinungaling lang yan si Anjo Iliana. Lahat yan ay paninira laman yan kay Tito Soto at sa Itbulaga. Hindi naman Kasi kung laliman nyo ang inyong isip, dapat nga tayo maniniwala kay Anjo Iliana. Kasi matagal na silang kaibigan. Okay? Alam ni Anjo Iliana ang mga sikreto dyan sa loob ng Itbulaga. At mainly, alam ng si Anjo Iliana, sa ibang vlog ko ipapakita ko nga yung binulgar niya, yung si ano yan, si Manalo, na yung asawa raw ni Manalo ay dating GF pala niya yan. Tapos inano pala niyan, trinahidor itong si Anjo Iliana. Example lang yun ba? Na
bakit ang Itbulaga ngayon o yung mga binabanatan ngayon ni Anjo Iliana, tahimik kayo ngayon? 'Di ba? Pwede ngang kasuhan nyo si Anjo Iliana sa mga pinagsasabi niya. O bakit hindi nyo kakasuhan ngayon si Anjo Iliana kung siya po ay nagsisinungaling? So, ibig bang sabihin, lahat ng mga sinasabi ni Anjo Iliana ay totoo po ito? Nagtatanong lang po tayo ha. So ngayon, heto na po. Nagalit na po ito si Anjo Iliana kasi pinakailaman ang kanyang mga opinion patungkol po sa politika. Okay? Heto. Panoorin natin si Anjo Iliana. Play. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Balita ko pa nga kung gaano yan katotoo. Ang Itbulaga kasi, kapag hindi ka na, sabi nila, luma na kasi si Anjo Iliana eh. Para bang, kapag luma ka na at hindi ka na mapakinabangan dyan sa Itbulaga, ay talagang pinuputbol ka dyan. Inaalis. Okay? At meron pang ibang may rules raw ang Itbulaga na kapag ikaw ay mag-resign sa kanilang programa, ay wala na raw balikan yan. Hindi ka na makakabalik. Yan raw ang rules nila dyan sa Itbulaga. Ito siguro si Anjo Iliana ay once nag-resign na, kasi napanood ko yung interview niya doon kay ni OG Diaz. Baka nag-resign ito tapos hindi na siya makabalik. Okay? At nangangarap pa rin si Anjo at that time nangangarap pa siya makabalik sa Itbulaga. Pero ang nangyari, hindi na nga pwede. Hindi siya tinawagan, hindi na siya makabalik. Okay? Pero ang nakakasakit is wala na nga siya doon sa Itbulaga tapos binabanatan pa siya. Kaya siya ngayon nagsasalita. Unang-una, sa politika gusto yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Ayaw niya ang side ni Tito Sen, which is sina Bongbong Marcos diyan, administrasyong Marcos. Ayaw niya eh. 'Di ba? So kung ayaw ni Anjo Iliana, alangan naman maging tuta ka pa rin kay Tito Sen kung ano yung desisyon sa politika ni Tito Sen, ay yun rin ang susundin ni Anjo Iliana. Hindi po yun ganun. May sarili po tayong paniniwala sa politika. Yan ang ibig sabihin ni Anjo Iliana. Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati, Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilis sa presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. At dahil dyan, Anjo Iliana, saludo kami sa inyo. Kasi hindi ka alam mo, doon ka lang sa tama. 'Di ba? Kumakampi ka sa tama. Kasi kung kakampi ka sa boss mo itong si Tito Soto, mali ang kinakampihan niya. And you believe na mali yan. But ikaw, hindi ka nagpadala doon. 'Di ba? Mas pinili mo yung tama at saludo po ang taong bayan sa inyo, Anjo Iliana. Tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung
Kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa dyan sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Grabe. Alam mo, Anjo Iliana, nagsasabi ka lang ng totoo. Hindi ka nagpadala sa mga kaibigan mo, hindi ka nagpadala kasi yung mga kapwa mo artista ay mga dilawan, nagpakadilawan ka lang. Inararamdaman mo na ang tunay serbisyo ay nasa mga Duterte, ipinaglaban mo at saludo sa inyo ang taong bayan. Tapos wala pa nangyayari. Correct. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Di ba? Magdeklara na ako na DDS na ako. Kasi wala siya nakikitang tama. Lahat naman dyan sa Itbulaga, mga dilawan yan. Mga dilawan yan dyan. Ano mapapala niyo dyan, di ba? Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titiket na ako para kung manalo ako, pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Pero biro yun parang sarcastic yun. Na para mag-senador na lang ako kay BP Sara. Sa tingin ko naman, matino man ang isip nitong si Anjo Iliana. Hindi naman siguro ito maartista kung hindi matino ang utak. Kaso lang, siguro nag-start ang kanilang bangayan nitong si Tito Sotto at si Anjo Iliana dahil sa political differences. Okay? Hindi po pagkakaunawaan. Alam naman natin, yung kasal ni Maine Mendoza, nandoon si Tito Sotto, nandoon si Martin Romualdez. So, makamarkos, no? Tapos, bakit nyo babanatan ngayon si Anjo Iliana kung siya po ay susuporta kay VP Sara? Di ba? Demokrasya man tayo. We have the right na to choose kung sino yung ating susuportahan. Di ba? Ganon dapat. Wala tayo. When it comes to politika, ako nga, marami akong mga kaibigan na mga dilawan, no? Yung panahon na botohan ng 2022. Makaleni Robredo sila, ako. At that time, VP Sara, unity team ako, no? Tapos, hindi ko pinakailaman yung kanilang desisyon, yung mga kaibigan ko, yung mga relatives ko. Doon sila. Sa akin naman, respetuhin nyo rin kung ano yung desisyon ko sa politika, ganun. So parang ganito po ang nangyari kay Anjo Iliana at itong si Tito Sotto. Okay? So ngayon, na-real talk ka, Tito Sotto. At huwag kang magalit. Dahil binanatan nyo itong si Anjo Iliana, pati yung mga kabit nyo, binulgar na ni Anjo Iliana. Di-deserve ninyo yan. Sagutin nyo yan. Pwede nyo yung kasuhan si Anjo Iliana dyan eh. Hindi nyo makaso-kaso siguro kasi totoo yung sinabi. Baka. Di ba? Sa susunod na vlog ko, may ipaparinig ko pa sa inyo itong mga sinasabi ni Anjo Iliana. Okay? So ano sa tingin ninyo? Anong opinion nyo patungkol dito kay Anjo Iliana? Tama lang ba ang desisyon ni Anjo Iliana? I-comment nyo na kahit masira ang pagiging kaibigan nila ng mga Tito Vic and Joey, no? Ay mas pinili niya yung kanyang sa tingin niya ay tama siya na sinuportahan niya si VP Sara. Ano sa tingin niyo? Tama ba ang desisyon nitong si Anjo Iliana na magdeklara na siya na isa na akong DDS? Ayan. Welcome to the DDS family, Anjo Iliana, kung sa ganun man. Kung naniniwala ka dito. If tunay kang naniniwala sa ipinaglaban ng mga Duterte diehard supporters, ano yan?
Malaking bagay yan, no? Irespeto ka namin, igalang ka namin, at sumama ka na sa panawagan ng TDS. Okay? Mag-comment kayo dyan. At heto, pangalawa na ating pag-usapan ay ito ngang nag-trending na patungkol po kay Senator Bato de la Rosa na meron na rang arrest warrant dito sa ICC. Ay in-interview ni Karen Davila itong si Attorney Conte ang otak. Sige. Sabay, hindi ko pa nakita ito sabay nating mag-react tayo dito kay Attorney Conte. Ito. All right, joining us this morning is ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Attorney Conti, good morning to you. Good morning, Karen. All right, what is the Sinabi mo sana, Karen, Attorney Conti Otak, good morning to you. Dapat sinabi mo yun. official way for the public or reporters, or in this case, the ombudsman, to find out if the ICC has really issued an arrest warrant against De La Rosa? Well, if the arrest warrant is uploaded to the public website of the ICC, that is, so far right now, the only way that us in the Philippines would get to know that. The ICC has an e-court protocol. Kaya lahat ng fina-file, dapat eventually, unless it is classified confidential, has to be uploaded. But is that what happened to former President Duterte? Let's go back to that process so we have a basis of comparison. How did this government know that an arrest warrant was issued against him? It's an entirely different thing altogether if you're the government or the recipient of the warrant. So technically, as soon as a warrant is issued or as soon as it is transmitted by the registry of the court, it is transmitted to one state's parties and any other party who may have a role in the arrest. It was also transmitted to international organizations with whom the ICC has a relationship with, including the Interpol. So binibigay sa but with Duterte was, I mean, attorney, but with Duterte was it also announced sa e-court doon sa portal? O bakit yun hindi po ganun? So the thing is, all documents have to either be classified as for the public consumption or confidential. And so the transmittal of the document is, kumbaga, proof that it exists, but it may not be known to the public. Most documents of the ICC, especially those pertaining to or relating to witnesses, o kaya contains private information about persons, are not immediately known public, which is why we have a lot of documents uploaded late and then marked redacted and then parang later on classified as public. Kaya pag-iingat ito hindi lang para dun sa mga tao na involved, kundi mismo yung akusado or suspect. And so in the case of warrants of arrest, there have only been a few times that it has been immediately made public. And we have the cases of those who cannot be arrested, like Netanyahu and Putin. In the case of Duterte, it was not made public immediately, but was enforced. Kaya may kaibahan yung public, pero walang nahuli, secret, pero may nahuli. So, yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, it was not made public, but would it be right to say that the ICC sent it to which agency of the Philippines for the president to know that it exists? Saan po yun? A member state, dapat DFA. But we are not a member state. As we are no longer a member state, it would have gone through the Office of the President. Directly. Through the state. And then the Office of the President would have cascaded it down to either DOJ or DILG, or it could have gone through the Interpol. So whether it's a diffusion notice or a red notice or a blue notice, it was a notice that probably went through the Interpol. Doon naman, ang pasok doon, DOJ through the NBI as the point agency. And then also transmitted to PNP. So yung two agencies, which should know, NBI and PNP. So is it possible that it may not be made public? The ICC
may not announce it, but technically they've already informed our government agencies that there is an arrest. Yun ang sinabi ni Atty. Harry Roque, ha. Wala sa website ng ICC, pero posible na tinago lang ng ICC. Ayaw nilang i-public for the reason na baka raw yung bibigyan ng arrest warrant ay parang hindi makaalam at hindi makaalis. Arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. Posible ba yun? Certainly, that's possible kasi ganun yung nangyari kay Duterte. In fact, we never heard from the ICC until Duterte, in that case, was surrendered to them. But won't this be unfair for the suspect or for the accused? In other words, as a person who is accused, you would want to know that there is an existing arrest warrant against you so that they could exhaust all legal means within the country, right? To stay in the country. Kasi kung parang gulatan, doesn't that violate their own human rights? In the ICC, the process compared to the Philippines is a bit different. Kung sa atin parang nagkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng counter affidavit. Dito sa ICC, considering that the crimes are so grave, it's only 4 crimes. And it's only the most responsible. So it's not everybody, kumbaga. They're looking at persons with considerable authority and money, which is why they issue a warrant of arrest for those who they see, well, hindi probable cause, kundi who they see there is a reasonable ground to believe that these persons committed these crimes. They can either issue a summons or a warrant. The warrant they will issue for those who will probably abscond or, kumbaga, not cooperate. The summons, in the case of Bato, could have been issued. Remember that 2 years back, there was talk that he was being summoned or invited to the ICC to cooperate. At di siya hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin. Sinin. Kaya, siguro yung ICC, well, mukhang di makikipag-cooperate to voluntarily. And a warrant of arrest will be issued. After that, the accused will have a lot of opportunities to question and ask for, as you said, interim release before a local court. So, as we've seen in the case of Duterte, it's almost, 8 months, 9 months now? Yeah. Hindi pa nga na-finalize yung information or yung charges against him. Kaya there will certainly be an opportunity for Duterte to contest and to apply for interim release if it applies to him. But I think you make a strong point when you said that the ICC actually focuses on, one, people in authority, those with power, and those with money, right? Hindi po ito, they don't focus on, let's say, the henchmen, the ordinary people who under the law can issue a counter affidavit, etc. They focus those who may actually have privileges in local courts, right? Parang ganon. Yun ang tinutumbok ng ICC. That's right. Hindi ito simpleng mamamayan. Hindi ganon. Police. Oo. Wala akong kaalam-alam. And these are people who, most likely in the public eye, are already known as possible perpetrators to crimes. Okay. Now, other than Bato de la Rosa, what about the others? I mean, named, right? In the preliminary reports, I think there were 5 of them. Yes. The other names that are being linked but have not been confirmed by the ICC are Edelberto Leonardo, who most likely, or Nasaan sila? Has a whole departure order been issued against all of these individuals at least? Here's the thing. A whole departure order will come from the local authority or from the Philippine government. And from their point of view, they can only issue a whole departure order if there is a warrant of arrest in a Philippine court. So it is almost impossible to issue a whole departure order. Probably some other order called an alert order or international lookout bulletin order. Yun yung pwedeng i-issue ng
immigration. Oo. Pero they can always also say, well, we have no information or formal document stating that they are involved. Oo. So the Philippines, being not a member state, can actually, in a way, choose which obligations to follow, which we don't like, because from our point of view, the Philippines has to cooperate with the ICC investigation. So when we look at the situation, technically, we're not a member state, although, of course, Duterte was turned over to the ICC. The other individuals that were listed during the preliminary investigation, the likelihood that they are in the Philippines is stronger. Because most likely, they feel safer here instead of being in another country. Yes, because we're not a member state. We're, quote unquote, not supposed to cooperate. So there came a time nga na parang people were saying, if Duterte had stayed in Davao, would not likely have been arrested. And you believe that to be true? Yes. Posible. Davao with the local police. In some way influenced by the acting mayor. Alam mo, sinabi mo na lang yan kasi si Duterte nandun na sa ICC. Di ba? Kung gugustuhin talaga ni Bongbong Marcos na mailagay si dating Pangulong Duterte doon sa ICC, ay pwede niya niyang gawin at ginawa na niya. Ginamit niya si Torre. Nasaan si Torre ngayon? Naging nabudol rin si Torre. Sumama na si Torre ni Dilima. Naging dilawan na rin si Torre. Di ba? Ikaw konti, ano ka lang sakay ka lang sa issue or vice mayor now, Baste Duterte, it's Duterte land. Okay. My last question, I want you to weigh in on the feedback of some netizens as I read the comment on this, is some netizens have said, because now it's so uncertain if there was actually a warrant of arrest, you have some netizens asking, was this a diversionary tactic to let the public talk about the ICC instead of the failings or the shortcomings of the ICI? What are your thoughts on that? Well, I don't think so. Kasi pwede Actually, Karen, yung tinanong mo niyan, alam ko, napansin mo ang mga netizen kasi paniwala mo rin na posibleng ganun ang mangyari. Lumalaga na po ang kababuyan, ang baho ng administrasyon patungkol po dito sa flood control. Sobra na pong anong tawag doon? Parang nahihirapan silang ilihis ang anong tawag doon? Nahihirapan sila yung attention ng tao. Nahihirapan silang ilihis sa ibang issue. Kasi every umulan, bumaha, bumagyo, nare-remind yung tao na corrupt itong gobyernong ito. Baha na naman tayo dahil kinurap na naman ang flood control. 'Di ba? Nahihirapan si Bongbong Marcos na ilihis ang issue. So, baka ito na. Pwedeng ganyan na sige, gumawa tayo ng ingay. Kasi nagpalabas ng statement itong si Remulla na ang ICC naghanda na dito sa arrest warrant ni Bato. Di syempre, puputok na naman itong balita na ito. Tututukan na naman lahat ng mga vloggers, tututukan na naman ng lahat ng mga mainstream media. Ito si Bato, arestuhin yung Senado. Pati nga si Tito Soto, in-ambush interview patungkol dito. Papayag ba kayo? Ina-assure ba ninyo ang mga isang miyembro ninyo na safe at hindi maaresto dyan sa loob ng Senado? Merong mga ganyan. So, syempre, yung usapan, madadivert na. Makakalimutan na naman yung flood control. Pwedeng ganon. Actually, sa totoo lang. Diba?
kung maalala ninyo, yung presidente natin ngayon, magaling mambudol. Nabudol lang nga tayo sa 2022, napaboto natin siya, di ba? Sa mga ganitong paraan pa kaya? Marunong sila. Actually, sa totoo lang, si Bongbong Marcos, ang pagiging presidente niya, no, matagal na itong plano nila ni Amy Marcos. Magaling lang talaga sila sa strategy. Kaya nanalo sila. Kasi kung si VP Sara, kung kinalaban niya itong si Bongbong Marcos, goodbye. Di mananalo si Bongbong Marcos. Di nga siya mananalo ni Leni Robredo eh. Dahil sumama siya kay VP Sara, dinidiskartihan nila doon sa Davao, naging presidente si Bongbong Marcos. Magaling no? Magaling talaga mambudol. So itong mga nangyari ngayon kay Senator Bato de la Rosa na part yan. Naniniwala ko dyan. Part yan, Bonjing Rimulya, i-announce mo na ang ICC may warrant of arrest na. In-announce na ni Bonjing. That's part of their plan. Para to divert the attention of the taong bayan. Dito na naman tututok yan. Yung mga DDS, instead na bumanat itong mga DDS sa social media, ay tututok ito ngayon sa kay Bato na naman. Bato. Yung flood control, makakalimutan. Na nagmukha silang tanga, nagmukha silang katawa-tawa, nag-investigate sila doon sa Davao, sila Mayor Magalong. Katawa-tawa doon eh. Di ba? Ang baha nandoon sa Cebu, pero nag-investigate doon sa Davao. Sinong hindi tanga titingnan yun? Di ba? So ako naniniwala ko, tama itong sinabi, analysis ni Karen eh. Netizens, Filipinos, can have many brain cells and they can adapt to so many brain cells. Hindi kagaya mo, konti lang ang utak. Kami, marami yung brain cells namin eh. many issues at the same time. And I don't think that the talk was diverted in a way. Kasi wala pa namang arrest eh. Hindi na-dominate yung headlines. And during the weekend... Hindi nag-dominate ang headlines. Pero, that's part of their plan already. Paano hindi... Binabaliwala lang yan. Kasi mas pumutok itong bagyo ngayon na hanggang liig yung baha. Hindi makakalimutan ng tao yan. When this was made, there was a typhoon. Kaya yung mga tao, hindi nila makakalimutan yung corruption issues ng flood control. Diba? Inamin mo rin. Diba? So, ikaw, Bongbong Marcos, kung may plano ka na i-divert yung utak ng taong bayan, hindi. Magbabagyo at magbabagyo, maalala namin gaano kayo kakorap dyan, mga kaalyado mo. Programs and other projects of government kasi ramdam nila yung epekto at the same time. Kaya what I think is that the initial information gave us time to discuss. Hindi yung gulatan. Kunyari, hulihan na. O ano ba, i-extradite ba siya? Actually, sa totoo lang, itong si Attorney Conte, huwag kayo masyadong maniniwala dito. Kasi po, nakisawsaw lang ito sa administrasyon. Dilaw po ang mga utak nito eh. Makakaliwa. Mga dilaw po ito sila. Mga dilawan sila, dilima. Nakikipataki lang ba? Nakikiambag lang sila. Sinusuportahan nila ang desisyon ng administrasyon kasi pabor sa kanila eh. Di ba? Matagal nang wala sa eksena ang dilawan. So, wag na kayong makialam dito, konti. Dahil kukunti lang yung utak ninyo. Laban ito sa mga nananalo. Ika nga, sabi nila, fight for championship ito. So, kayong mga talunan, alis. Alis dyan, alis. Di ba? Surrender ba? Ano bang process? Give us time to kind of deliberate. Give us time. Wala na kaming time sa inyo kasi wala nang naniniwala sa mga dilawan eh. Ha?
Wala na. Alam nyo, konti kung umaasa pa kayo na magkaposisyon ang Dilaw, wala na. Wala nga kayong leader. Hindi nga matumbok kung sinong leader ninyo. Iniwanan na kayo ni Leni Robredo. Di ba? Pati nga dito sa sa mga loyalista, ang leader nila na si Martin Romualdez, wala na nga eh. Wala na sa eksena. Sa totoo lang, sa 2028, walang kalaban si VP Sara. Hanggang ngayon, walang lumutang na pangalan. Yung sabi nila, mag-tandem raw si Tulfo at si Hontiveros. Yan, bagay kayo. Bagay kayong bagay yan na mainidoro si Tulfo at si Hontiveros. So, it did not occupy like 100% of my time this past few days. Mapapaisip ka lang, ganito. And then you put out an opinion because it's not required yet. He's not being hauled to the ICC yet. It gives you time to think and reflect. All right. On that note, I want to thank... So, yan po. Hindi ko maintindihan nga na bakit itong si Konti Utak, ini-interview pa rin siya ng mga mainstream media. Wala no. Alam nyo kung sino yung dapat interviewin? Sina Panelo. Yun ang dapat ini-interview eh. Salvador Panelo. Yung mga may utak talaga. Pero itong ganitong style na first sentence pa lang ay bias na. Bakit pa ito ini-interview? Di ba? Panelo, Attorney Harry Roque. Yun naman dapat yung mga Attorney Torion. Yun dapat. Di ba? Sa loyalista. Sino ba? Si Attorney Vic Rodriguez, pwede rin, di ba? Dating loyalista, ngayon DDS na. Yun ang dapat ini-interview dito sa mga ganitong bagay. Sino pa ba? Yung mga daming mga attorney natin eh. Yung in-interview dati ni Karen Davila, yung dating ICC judge, di ba? Dating prosecutor ba yun? Yun dapat ang mga in-interview. Pero itong si Conte, wala. Kalaban ito ng mga Duterte. Hindi ito dapat in-interview. Di ba? Nagsasayang lang tayo ng oras dito eh. So, ano masasabi nyo mga kaibigan? Itong pag-aresto ba ng warrant of arrest, no? Itong warrant of arrest na binalita ni Rimulya, sa tingin nyo ba ito ay diversionary tactics para makalimutan ang mga kabalbalan dyan sa administrasyon na ito? Kasi po, naliligo tayo sa baha. Naliligo tayo sa baha ng korupsyon. Di ba? Hindi namin makakalimutan yan kahit anong isabihin nyo pa. Di ba? Si Rimulya ba ay gumagawa ng ingay para makakalimutan natin itong mga flood control at mga baha na ito? Ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? Ano ang paniniwala nyo? Mag-comment, mag-react, ilatag nyo ang inyong opinion. Okay? At inyong argumento at usap-usap tayo sa comment section. Paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And at the same time guys, paki-subscribe sa mga first time lang nanood dito sa aking channel sa Don Mar TV sa YouTube. Subscribe na po, walang bayad yan, libre lang yan. Updated ka pa kapag nakasubscribe kayo. Okay? So, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.